Pero, angal pa niya pero muling nagsalita si Chris. Do it or kakausapin ko na ngayon si Manang Brenda. Anito, sabay sulyap sa kinatatayuan nito. Tumitig si Melva dito ngunit formal pa rin ang mukha at walang balak bawiin ang sinabi. Okay fine. Inis na wika sa kanagpatianod sa nais nito. Naiinis man pero wala siya magagawa. Kundi ang sumunod sa nais nito kung hindi malalaman ng Yaya Brenda niya na hindi siya talaga nagpunta roon upang dalawin ito. Kundi dahil sa kanyang misyon. At kapag nangyari yon, tiyak na magtatampo ito. Mabilis silang bumalik sa kinatatayuan na Celestina at Cesar. Maging si Cesar ay nanlaki ang mga mata nang masipat ang kamay niya sa baywang ni Melva. Hindi man ito nagtatanong pero baka sa mata ang lahat ng mga katanungan nito. Idagdag pa ang panuring mata nito sa babaeng kasama. I'm sorry Celestina. As you can see, I'm with my girlfriend. I don't want her to get jealous. Kaya hindi kita inimbitahan but you invite yourself in. It's fine with us but to warn you again, I'm with my girl. Ani ni Chris. Nalalaki ang mga mata ni Celestina at hindi makapaniwala. Are you serious? Ani ito na tila hinahamig ang sarili. Inakala siguro nitong hindi niya magagawang ipagpalit ito sa iba. Mabuti na lamang at sumunod si Melva kahit kanina'y tila gustong pumalag sa nais niyang gawin nito. Yes of course, diba babe? Tanong kay Melva. Nagulat si Melva nang tawagin siya nitong babe. Ha? Ah yes of course babe. Anito kahit hindi narinig ang sinabi ni Chris. Seriously? Maang pa rin ang babae sa harap. Ipagpapalit mo lang ako sa ganitong babae? Anito na tila kinukutya siya. Walang masama sa suot niya. Maaaring hindi kasing gara ng suot nitong dress dahil nakapantalon lang siya at mas sexy naman siya hamak sa babae nang lalait sa kanya. Oh gosh Chris, are you out of your mind? Dagdag pa rin to na tila sinasabing kahit kailan ay hindi siya magugustuhan ng isang Christian Arsenio. Sige, isang lait mo pa't makakatikim ka na. Inis na bulong ni Melva sa sarili. Stop it Celestina! Agad na sabad ni Chris nang marinig ang binulong ni Melva at ramdam niyang nagtitimpilang ito. Ayaw niya maramdaman niyang mapahiya dahil sa kanya. Isn't right? Gagamitin ka lang ng babaeng yan. Ang mga katulad niya, isang hamak na nais makiamot ng karangyaan. Anito, sa narinig napahugot ng malalim na buntong hininga si Melva. Pigil na pigil, mabuti na lamang at gumala sa ibang mga bisita ang kanyang mga magulang kaya hindi narinig ng mga ito ang kanilang usapan. Ayaw niya magkagulo kapag nagkataon. Totoo naman diba? Giit pa ng babae. Enough Celestina! Mariing sabad ni Chris. Tuluyang napatid ang pagtitimpi ni Melva. Excuse me? Did you say that I'm a social climber? Oh well, sorry to disappoint you, I'm not. Well, actually, I studied to the most prestigious school from grade school to high school and went to the university, Belton College. You pushed me too hard, but sorry to say that. But your manner shows which class you came from, she said with her British accent. Natameme si Celestina maging si Cesar. Na makabawi si Celestina sa pagkapahiya ay padabog itong nagmarcha paalis doon sa saktong balik naman ng kanyang mga magulang. Naga nagtanong kung bakit umalis si Celestina. Oh, ano nangyari kay Celestina? Maang natanong na mama ni Chris. Ano pa nga po ba tita lumayas? Nalamang may girlfriend na pala itong si Christian. Di man lang nagsasabi. Walang preno, na wika ni Cesar sa ina. Cesar? Awat niya, lalo pat nanlalaki ang mata ng kanyang mama sa nalaman. Talaga ba? Sino ba siya? Siya ba yung sinasabi niyong katulad ko? Natatawang wika na mama niya. Yap, agad na sabad ni Cesar. Nahihiya tuloy si Melva dahil mukhang paniwalang kaibigan ni Chris na sila na nga. Cesar! Muling awat ni Chris sa kaibigan. Nahihiya na siya sa babae dahil naiipit gawa ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Baka sa mukha nito ang pagkailang. Doon lang din napansin ang mama niya si Melva. Aba, siya ba ang sinasabi niyo? Agaw nito nang mabalingan si Melva na noon ay hindi alam kung ngingiti o hindi. Agad na napailing si Melva kasabay ng paglakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi naman niya inaasahang aabot sila sa ganoon. Ang usapan lang nila ay ang pagpapanggap sa harap ni Celestina. Hindi pagpapakilala sa magulang nito. Ikaw pala iha, pasensya ka na.
Hindi naman agad sinabi nitong si Chris na ikaw pala yung babaeng sinasa. Ma! Mabilis sa sabad ni Chris sa ina bago pa siya tuluyang ibuko kay Melva. Baka isipin nitong pinag-uusapan nila talaga to. O iha, huwag kang mahihiya. Ituring mo na kaming pamilya mo. Welcome ka dito lagi. Masiyang wika ng ginang na tuwang-tuwa. Agad siyang tumingin kay Chris upang humingi ng saklolo. Mabuti naman nakuha nito ang nais niyang ipakalugan. Mahini-hini lang po tayo. Baka mabigla si Melva at baka hindi na muling bumalik dito. Opo, siya po si Melva. Siyang babaeng sinasabi namin ni Cesar noong nakaraan. Sabad ni Chris. Ma, doon na lang po kami. May pag-uusapan lang po kami ni Melva. Aniya, upang ilayo ang babae sa pag-uusisa ng mama niya. Ramdam niyang hindi komportable si Melva sa harap ng mga magulang, lalo na ang kanyang mama. Nang makalayo na sila ay agad niyang kinumpronta si Chris. Usapan nila ay sa harap lang ni Celestina. Paano na ngayon, pati magulang ay alam na ng mga ito at tiyak na baka sabihin sa kanyang yaya Brenda. What is this? Kagad na wika. Oh, I'm sorry, hindi ko kontrolado ang lahat. I didn't inform Cesar yet. Nasorpresa din ako sa pagsulpot ni Celestina. I'm sorry. Hinging pa umanhin ni Chris. Pero bakit hindi mo tinama nung dumating ang mga magulang mo? Ano na lang iisipin nila? Maang naturan pa rin ni Melba sa kanya. Kita ni Chris ang pagkabahala sa mukha ni Melba. Naisip tuloy niya na baka may kasintahan ito o sila ni Richard kaya ganoon ang reaksyon nito. Sorry but don't worry. I will explain to them. Mahinang wika. Dapat lang. Aniya, saka umirap dito. Nagtaas ito ng tingin at nagtama ang mata nila. Matiim ang titig nito pero malamlam ang mga mata nito dahilan upang siya ang unang magbawi ng tingin. Matapos noon ay kapwa sila natahimik. Walang nais magsalita. Nang marinig ni Melba ang panginginig ng kaliwang kamay ni Chris, nung unay kinusot-kusot pa niya mga mata niya, akala pa niya ay nalulula lamang siya. Pero nanginginig talaga yun hanggang sa mapansin iyon ng lalaki at agad na itinago sa likod. Kitang pagkabahala sa mukha nito. I have to go. Anito saka mabilis na lumayo patungo sa likod ng bahay ng mga ito malayo sa mga tao. Mabilis niyang tinunto ng daang tinahak ni Chris at agad naman itong nakita habang nakatayo at naninigarilyo. Nakailang hitit na ito at unti-unti nahupa na rin ang panginginig nito. Matapos nitong itapon ng upos ng sigarilyo nito ay saka ito naupo sa isang kawayang upuan doon. Kita niyang nakayuko ang lalaki. Nakaramdam siya ng awa para dito. Nakatayo pa rin siya sa di kalayuan na makaramdam siya ng ilang yabag na papalapit kaya agad siya nagtago sa halamanan. Dude, naririyan ka lang pala. Nag-aalala naman ako sa'yo. Kanina pa kitang hinahanap, akala ko ay... Napatigil na wika, saka tumawa. Akala mo ano? Kagad sa kaibigan. Mas lalo itong tumawa at alam na niya ang tinutukoy nito. Gago ka talaga. Hindi ako kasing manyakis mo, no? Anya sa kaibigan. Gago hindi yun ang ibig kong sabihin. Dumi talaga ng isip mo. Pawi naman ito saka sininghot-singhot siya. Gumamit ka ba? Agad na tanong nito. I need to. Sabad, saka muling natahimik. Naramdaman niya ang pagdantay ng kamay na kaibigan. Wala tayong magagawa. Hanggat walang lunas, malay mo, ikaw pa makadiskubre ng lunas, diba? Anito? Salamat dude kung babae ka lang talaga. Matagal na kitang pinakasalan. Natatawang wika ni Chris. Yak! Gilalas na wika naman ni Cesar. Saka sila nagtawanan. Nangingiti na rin si Melba sa naririnig na asara ng magkaibigan. Mukhang malalim na ang pagkakaibigan ng mga ito at alam nila ang mga nakatagong sikreto ng bawat isa. Nang maisipan ni Melva na lumabas na siya sa pinagtataguan ay agad siyang gumapang papalabas sa halamanan. Ngunit pagdating sa dulo ay agad niya nakita ang mama ni Christian. O iha, anong ginagawa mo dyan? Ang nag-aalalang tanong nito. Wala po. May nakita po kasi akong pusa. Pagdadahilan niya para hindi mapaya dito. Ganun ba? Nahabol mo naman ba ang pusa? Anito saka tumawa. Yun nga po hindi ko alam kung saan nagsuot. Tugon sabay ngiti rin dito. Naalaman kong inalagaan ka pala ni Brenda nung bata ka kaya nakakatiyak akong mabait kang bata. Buti naman at nakilala ka ng anak ko. At sana mahalin mo ang anak ko. Sinisigurado ko sa iyong hindi ka noon sasaktan. Turan nito. Ha? Kagad niya. Nabigla talaga siya sa sinabi ng ginang. Sinasabi na nga ba niya? Malalaman ang kanyang yaya Brenda. Oo at ngayon pa lang ay tawagin mo na ako mama. Tutal, doon naman kayo pupunta ni Christian.
Anito kasabay ng pag-alala na pinakilala nga pala siyang kasintahan nito. Ngumiti siya ng pilit rito upang hindi mapahiya. Okay po. Mama. Nahihiyang wika. Kasalanan mo to, Christian. Inis sa isipan. Narinig pa yata ng ginang ang sinabi niya. May sinabi ka ba, iha? Gagad na tanong nito. Ha? Wala po, tita. Sabi ko po, sige po. Tatawagin ko na lang po kayong mama. Nabubulol na wika nito. Ganyan nga, iha, naku. Nakakatuwa naman at may maayos na kasintahan iyang si Christian. Alam mo, iha, hindi ako kampante dun sa Celestina na yun dahil feeling ko maganda lang ang pakikisama kapag kaharap kami. Sana naman, bigyan niyo kami ng maraming apo. Anito, na walang preno sa pagsasalita na tila ba gustong gusto siya. Anya na halos mabulunan siya sa sariling laway. Nakailang lunok tuloy siya dahil sa sinabi nito. Naku, iha, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito nang mapansin ang pagkabalisa niya. Opo, mama. Nabigla lang po ako sa huling sinabi niyo. Anya rito at doon ay nakitang pagsili ng ngiti rito. Yung maraming apo. Naku, joke lang yun, iha. Anito sabay tawa. Pero kung seseryosohin at tototohanin mo, ay pwede naman. Hinding-hindi ako aangal. Dagdag pa nito ng muli na namang tumawa. Hindi naman siya makasabay tumawa rito dahil isipin pa lang na magkakaanak sila ni Chris ay napapangiwi na siya. Tiyak kasi nakamumuhiya siya nito kapag nalamang pinadala siya ng ahensya upang mag-surveillance singgil sa tip tungkol dito. Nang bumaling ang ginang sa kanya ay napangiti na lamang siya. Sa kasiya nito niyayang bumalik sa kung saan nagkakasiya ng lahat. Sumunod siya agad at nakitang abala ang kanyang yaya Brenda sa pagsisilbi ng pagkain sa mga bisita. Agad siyang tumulong sa mga ito. Nakitang tila natuwa naman ang mga magulang ni Christian sa kanyang ginawa. May nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan kaya nagpaalam sa yaya Brenda niya na magbabanyo lang. Habang tinatalunton ang daan patungo sa banyo, nakita niya ang magkaibigan patungo sa kabilang direksyon. Bigla siyang kinabahan. Papunta mga ito sa direksyon kung saan ang study room at stockroom. Kaya imbis na sa banyo siya pumunta ay napasunod siya sa dalawa. At hindi nga siya nagkamali dahil papasok na ang dalawa sa stockroom. Mabilis siyang nagtago sa gilid ng cabinet na makitang lumilingon pa si Chris bago sila pumasok. Nahuli si Cesar at nakitang tinulak nito ang pintuan pasara. Maingat siyang lumapit sa pintuan at naulinigang nag-uusap ang magkaibigan. Nang medyo malayo na, ang tinig ay maingat na pinihit ang siradura ng pintuan at sobrang siya niya. Hindi iyon nakalak. Maingat niyang binukas upang hindi maalarma ang dalawang lalaki, saka maingat ding sinara. Mabilis ang pintig ng puso at puso pero kailangan niyang gawin yun dahil sa kanyang misyon. Na makapasok ay maingat ang bawat takbang. Panay ang linga dahil naghahanap ng pwede niyang pagtaguan. Doon ay malayang naririnig ang usapan ng magkaibigan. Pigil ang paghinga niya at nasili pa ang mga ito. Sure ka na ba na gagawin mo ito? Tinig ni Cesar. I have no choice. Alam mong mainit na ang mga mata ng alagad ng batas. I've been jailed several times dahil lamang sa sakit kong ito. Desperadong tura ni Chris. Sa narinig na iyon ay batid na niyang positive ang kanyang surveillance. Ngunit muli siyang natahimik nang muling maulinigan ang usapan ng dalawang lalaki. Hindi ba't mas delikado to? Kit ni Cesar. Alam naman iyon ni Chris sa totoo ay napagod na siyang makipagpatintero sa mga pulis. Hirap na ako from now. Wala pang lunas at ito lamang ang nagkokontrola sa pag-atake. And I was so afraid na baka kapag nagkaanak din ako maging ganito rin ang kahinatnan. Nanlulumong tinig pa rin ni Chris. Stop thinking like that. Di ba nga 10% lang daw ang possibilities, kaya pwedeng hereditary? Ani ni Cesar. Look at me. Di ba naipasa rin ni Papa? Look at me, kapwa kami nahihirapan. Ilang beses ko nang pinag-aralan ng sakit na to at paulit-ulit lang. Puno ng frustration ang tinig nito. Bahagya siyang sumilip muli sa kinaroroonan ng magkaibigan at nakitang naupo na si Chris sa isang monoblock habang sa mukha. Lumapit si Cesar dito at dinantay ang kamay sa balikat nito. Puno ng pakikisimpatya ang mukha nito. Hindi man umiimik pero ramdam niya ito. Malapit na maubos ang nabili ko. Kailangan kong gumawa ng paraan at ito lamang ang paraang naisip ko. Ani ni Chris, saka tumayo. Medyo kubli ang tinungo nito at hindi niya makita mula sa pinagtataguan. Hindi pa man siya nakakalis roon
nang biglang may matabig siya dahilan upang lumikha na bahagyang ingay. Nakitang naalerto ang magkaibigan. Shit! Mura sa sarili ni Melva saka dahan-dahang gumapang patungo sa kabilang parte ng pinagkukublihan. Mabilis na siniksik ang sarili roon. Sabay ng dasal na huwag siya mahuli ng mga ito. Narinig ang mga yabag at maya-maya ay halos katabi niya na lamang ang mga ito. Nakita ng mga ito ang bumagsak na ilang gamit sa pangungumpuni. Naisip yata ng mga ito na aksidente ang pagkakabagsak ng mga iyon, kaya agad ding bumalik ang mga ito sa kinaroroonan kanina. Nakahinga naman siya ng maluwag. Agad na tinungo nila Chris at Cesar ang pinanggalingan ng tunog. Nag-alala sila at baka may nakapasok roon. Maniniwala na sana siyang aksidente na gaya ng sinabi ni Cesar na makita ang reflection sa isang maliwanag na metal. Hindi man masyado naaninag pero kilala niya kung kanino ito. Hindi siya umimik kay Cesar at nagpatianod na muna. Nagkunwari siyang hindi niya nakita ang intruder at muling bumalik sa pinanggalingan ngunit pinakita lang iyon kay Cesar. Sa kanya ito niyayang umalis na roon. Pagkalabas nila ay agad inilak ang pintuan. Nang makalabas sila ni Cesar ay agad siyang nagpaalam dito na magbabanyo lamang ngunit babalik siya sa stockroom. Pagkaalis naman ng dalawang lalaki ay agad na tinungo ni Melva kinaroroonan ng mga ito kanina. Wala naman siya nakitang kahina-hinala roon maliban sa dalawang oversized na microwave na naroroon. Maayos ang lahat at tila normal lang naman ang stockroom na kinaroroonan. Naiinis siya. Wala siyang nakuhang lead sa kasong hawak niya kaya minabuting umalis na roon. Ngunit nang pinihit niya ang seradura ng pinto ay nakalak ito sa labas. Hindi, shit, hindi maaari ito. Inis niya habang pilit na binubuksan yun. Ilang segundo na niya kinakalikot iyon ngunit hindi pa rin nagbukas hanggang sa nasipa na lamang niya iyon sa inis lalo pat ihing-ihi na siya. Napaupo siya upang pigilan pa iyon hanggang sa makabuelo at muling tumayo upang kalikutin ang seradura. Napangiti pa siya nang bumukas na iyon ngunit pagbukas ng pinto ay mukha ni Chris ang nakita niya. Halos panawan siya ng kulay sa mukha sa pagkagulat. Chris? Hindi na malayang bulalas. Hindi alam ni Chris kung magagalit, maiinis o matatawa ba siya sa itsura ni Melva. Namimilipit kasi ito at tila hindi maayos makatayo. Anong ginagawa mo dito? Di ba kabilin-bilinan na bawal pumasok dito? Sita ni Chris sa kanya. Hintakutang wika niya. Oh shucks, ihing-ihi na ako. Hiyaw ng isipan at pilit pinipigilan ng pantog. Ano? Formal pa ring wika ni Chris. Kuwan kasi uutal-utal na wika habang umaapuhap ng kanyang sasabihin. Pwede bang magbanyo muna ako? Puputok na kasi ang pantugan ko. Aniya saka mabilis na umalis. So, kaya ka napasok dito dahil naghahanap ka na naman ng CR? Tila sarkastikong wika ni Chris. Sasagutin niya sana ito ngunit kailangan niya na magbanyo. Na makapasok ay agad siyang naginhawahan. Kahit papano ay nakatakas siya kay Chris. Thanks God. Napalakas pang wika niya matapos siyang magbanyo. Napailing na lang si Chris nang marinig ang riff ng babae habang nasa loob ng banyo. Hindi ito makakawala ngayon sa kanya kaya hinintay niya ito sa labas ng CR. Nagpa siya munang maglagi ng konti sa loob ng banyo kaya tinagalan niya at nang wala siyang maulinigan sa labas ay napangiti siya. Wala naman na siguro siya. Anya sa sarili sa kaunti-unting binukas ang pintuan na makitang nakatayo roon ng lalaki. Agad niyang naisara ang pintuan sa kabiglaan. If you think na makakaligtas ka, nagkakamali ka. Lalabas ka dyan o ako mismo ang papasok sa'yo dyan. Banta ni Chris nang hindi pa rin nalabas ang babae ay agad na bumilang siya. 1, 2, bilang niya nang mapilitan itong lumabas. Walang nagawa si Melva kundi ang lumabas roon. Nakipagmatigasan siya ng titig kay Chris. Nang tila hindi na ito makatagal, ay nagsalita ito. Alam mo bang may karampatang parusa ang lumabag sa batas namin? Anya, I did it. Nagpanggap na ako. Anya saka iiwan ang lalaki ngunit hinuwakan siya nito sa braso. Dahilan upang mapaharap siya rito. Naglapat ang kanilang mga mata hanggang sa bigla siya nitong hinila. Naging mabilis ang lahat at hindi na malayang sakop na pala ng labi nito ang labi niya. Nalaki pa mga mata niya dahil iyon ang kauna-unahang halik niya mula sa lalaki maliban sa papa niya. Hindi siya nakakilos at tila namanhid maging ang labi niya. Nasa ganoong ayos sila nang bigla may tumikim sa kanilang likuran. Kapwa sila nagulat
at sabay napalingon sa pinanggagalingan noon. Doon ay nakita nakangiting ginang. "Mama!" Gulat na wika ni Chris. "Mama!" Gulat rin sa bad ni Melva na halos sabay kay Chris. Mas lalong nagulat si Chris nang tawagin ni Melva ang kanyang ina ng mama. Ang tingin sa ina ay nabaling kay Melva. Agad naman itong nagbaba ng tingin sa pagkapahiya. Nahiya tuloy si Melva dahil mukhang nagulat rin si Chris nang tawagin niya ang ina nito na mama. Baka kasi isipin nitong advance siya mag-isip at tinawag niya ng mama ang mama nito. "Kakainis ka talaga, Melva. Pinapahamak mo sarili mo. Nakakainis." Muling sermon sa sarili. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.